Wag po nating isipin na ang kaligtasan ay grupo-grupo. May sa kaliwa at kanan. O sa Amerika, sa Japan. Tandaan po natin ng kaligtasan, ang salvation, ito po ay hindi nagbabago. Maging nung lumang tipan, ang kaligtasan po ay dahil sa pananalig. Sa Hebreo 11, mababasa po natin, dahil sa pananampalataya, naligtas. At maging sa New Testament, sabi po sa Episodos 8 hanggang 10 na dahil sa ating pananalig, tayo naligtas dahil sa kabutihan ng Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos at ito'y dahil sa ating pananalig. Ang kaligtasan po, mga kapatid, ay individual. Hindi po per family, hindi po grupo-grupo. Sabi nga po sa Juan 3:16, kung sino man sa kanya'y sumampalataya, ay di mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At dito nga po sa ating binasa sa Mateo 25, makikita natin dito ang ilang mga kriteriya o mga lituntunin kung paano ang kaligtasan na makakamit natin. Papaano ang Diyos ay pumipili kung paano tayo maliligtas. At ito ay, sabi nga, ito'y bunga ng ating pananampalataya. Sabi po, inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinarapnan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Makita natin dito kung ano raw ang ginawa natin, sabi ng Panginoon, papaano po namin? Hindi po namin alam na kayo ay aming ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak, sa mga kapatid kong ito'y sa akin nyo ginawa. Makita po natin dito kung paano tayo, ito po ay itong karakterya ito ng ating Panginoon ay dito nating makikita yung tunay na mga mananampalataya. Ang isang tunay na mananampalataya ay makikita natin sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Paano tayo tumutugon sa mga nangangailangan.
kung paano tayo nakikisalamuha sa mga dukha. Kadalasan ang kakaluwag sa buhay o isang mayaman na kinikilala, pinipilit nating makapagregalo kahit ipangutang para makatuwalan tayo. Ngunit kapag ang isang may kaarawan ay dito nga, minsan nagkakwentuhan kami ni Edna at sabi niya ay nakakatuwa daw, nakaka-bless daw ang feeding program. Sobra-sobra ang pagpapala ng feeding program. At sabi pa nga raw sa kanila, i-extend daw ang pagpapakain sa mga bata sa Spring of Life. Makita natin dito kung paano tayo tumutugon. Di man tayo nakakapunta roon sa feeding program, di man tayo ang gumaganap sa pagpapakain ng mga batang yun. Kung tayo, yung puso natin ay naroon sa pagkakaloob, pagtulong sa mga nangangailangan. Ang sabi ng Panginoon, kung tayo raw makapagbigay man ng isang basong tubig o tumulong sa mga dukha, sa mga maliliit na bata, tayo'y gagantimpalaan ng Panginoon. May mga ilang kwento rito na kung paano tayo ay makakatulong sa ating Panginoon. Paano ba natin ginamot? Sabi nga rito, hindi namin alam. Kailan kayo nagkasakit, kailan kayo nabilanggo. Dito po sa Lucas, 10:25 hanggang 37, makikita po natin dito ang istorya na isang mangangalakal ay hinarang na isang tulisan at ito ay sinaktan at pinagnakawan. At dumaan ang isang saserdote at nilakpasan lang to. Dumaan ang Levita, nilakpasan din. Ngunit dumaan ang isang Samaritano, nakita niya at siya'y nahabag. Nilagyan niya ng langis, binigyan ng first aid, at dinala sa isang patuluyan tahanan at pinagamot at nag-iwan. Ano man daw ang ating ginagawa sa mga nangangailangan, sa mga hamak, ito ay ginagawa. Kaya mga kapatid, tandaan po natin
Anuman ang huwag daw natin panghinayanan ang ating ginagawa sapagkat tayo'y magkakamit ng gantimpala. Kaya sinabi ng ating Panginoon, halik kayo, kayong mga nasa kanan at pumasok sa kaharian. Lahat po ng sumampalataya sa ating Panginoon. Ng simbahan nakikita. Ang isang tunay na Kristiyano ay makikita po pag nasa labas na. Pag nasa labas ng simbahan, doon po raw makikita ang isang tunay na Kristiyano. Maipapakita natin ang pagiging Kristiyano natin nangangailangan, sa mga may sakit, sa mga nasa bilangguan, sa mga nangangailangan. Ito ay ginagawa natin para sa Panginoon. At ang lahat ating sarili. Paano ba tayo naglilingkod sa ating Panginoon? Narinig ako doon sa aking kapitbahay sa bundok. Sasabihin yung nanay, tatawagin yung anak. Anak, nagawa natin to para sa Kanya. At tayong lahat, ang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban kayo ng Espiritu ng
sa pananalig sa Panginoong Hesukristo at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay. Mata po natin dito yung mga mananampalataya sa Efeso na pagmisyonan ni Apostol Pablo kahit ang pagtanggap sa mga hinirang ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Lucas, na tayo, sino man ang magbigay, magpainom ng isang basong tubig, sila ay gagantimpalaan niya. Paano ba tayo tumitingin, tumatanggap sa mga hinirang ng Diyos? Patuloy ba tayo sa pananalig sa ating Panginoon? Kaya nga, ang mensahe, ang sulat ni Apostol Pablo, ito ay nagpapalakas ng loob niya. Kahit na siya ay nasa kulungan, doon yung pag-asa niya, doon yung kasiyahan niya, dahil nababalitaan niya na mga tiga-Efeso ay nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya. At hindi nagbabago ang pag-ibig nila sa isa't isa, ay nagpapatuloy. Ang pagtupad sa nais ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos na naunang nakamit natin. Paano natin to binabahagi sa iba? Paano tayo tumutugon sa pangangailangan ng iglesia? Paano tayo tumutugon sa mga nangangailangan na dumaranas ng kapighatian? Maging ang mga nasalanta ng dumaang na bagyo. Tayo po ba? Ano po ang ating ginawa? At kung to ay ginawa natin para sa kanila, sa mga nangangailangan, ang sabi ng Panginoon, sa akin ninyo ito ginagawa, at kayo ay magkakamit ng gantimpala. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mga salita mo na nahayag na kami na iyong mga nananalig sa iyo, bigyan mo po kami, Panginoon, ng karunungan, ng puso, na maawain. Bigyan mo kami ng isipang malambot. Salamat din po, Panginoon, sa mga salita mo na laging nagpapaalala sa amin nang kami ay sumampalataya sa iyo. Nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan, na ito ay pasimula pa lamang ng pamumuhay Kristiyano. Na bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, bilang ligtas, ay maipakita naman namin sa iba. Maging ilaw kami ng sanlibutan. Maging pagpapala kami sa mga nangangailangan.
makatugon kami sa pangangailangan ng iba na dumaranas ng kapighatian. Magindaan kami ng iyong pagpapala. Ama, salamat po sa mga paalalang ito. Na isang Kristiyano ay mamuhay nang naaayon sa iyong kalooban at sumusunod sa iyong alituntunin. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Puri ng ating Panginoon, patuloy na ang hamon sa atin. Kaya tituloy na ninyo ito, ang sigasig na ipinakita ninyo sa pasimula, ang panatilihin ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya, sapagkat yung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. May kagalakan po nating ipagkaloob ang ikapo, pag-ibig, pangako at pasasalamat. sa aming pagtaas ng lahat ng kaloob na ito, O Diyos.
Kami ay nagpapasalamat sa mga kabutihang ginawa niyo po sa amin. Lahat ng pagpapala ay nakamit ng iyong mga anak, O Diyos. Kaya narito po, Panginoon, ang mga pangako handog, maging amay ka po, Panginoon. Tanging sa iyo lamang, Panginoon. Kasama itong tinataas ang buhay, Panginoon. Kasama po kayo sa aming mga tagumpay sa buhay, Panginoon. Kaya ito po ang lahat, tanging sa iyo lamang, kasama nito ang pananampalataya, ang kabuhayan, at maging ang buhay nga namin, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat po sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasa ni Jesus sa akin, ako ay magningning. Kahit anumang gagawin, siya'y luwalhatiin. Magningning, magningning, ang nais niya sa akin. Magningning, magningning, upang siya'y purihin. Ang kanyang nasa'y makitang maghiliwin tuwi na magalak at maligaya, akong mahal niya. Magningning, magningning, ang nais niya sa akin. Magningning, magningning, upang siya'y purihin. Ako'y kaniyang tutulungan upang di masinsay. Kanyang ganda'y namamasdan sa kimkim na buhay. Magningning, magningning, ang nais niya sa akin. Magningning, magningning, upang siya'y purihin. Magdingning ka, O Diyos, sa buong kalupaan. Magningning ang inyong pagmamahal sa bawat tao. Magningning na katulad ng haring araw sa bawat mukha ng inyong mga anak. Salamat po sa mensahe ng buhay na aming narinig. Panginoong Yesus, amin pong inaangkin at aming pinaninindigan na kayo po ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya't sa iyo lang kami magtitiwala, susunod, sapagkat nasa inyo po ang salita na nagbibigay buhay, ang tinapay na nagbibigay buhay, ang tubig na nagbibigay buhay. Panginoon, narito po kami
nagtatalaga ng aming mga buhay upang kami ay maging kasangkapan at daluyan ng inyong kahabagan sa mga taong nagugutom, nauuhaw, walang damit, nasa bilangguan, mga nahahapis, mga nalulungkot. O Diyos, bilang isang iglesia, tumutugon po kami, Panginoon, sa panawagan ng pagmimisyon at patuloy na paghayo sapagkat ito ang inyong atas sa aming lahat. Kaya, Panginoong Yesus, pagkalooban niyo po ang bawat isa sa amin ng patuloy na kalakasang espiritual, pisikal, intelektual, at maging sa iba't ibang larangan, O Diyos, ng aming buhay, kami ay maglingkod sa inyo. Kaya dalangin din namin, Panginoon, sa aming mga kapatid na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Sila na ngayon ay lumapit at mayroong mga sakit, Panginoon. Lord, idampi niyo po ang inyong mapagpala at makapangyarihang kamay sa kanilang mga katawan. Maibsan ang anumang takot, pangamba, at gayon din, ipagkaloob mo po ang lubos na kagalingan sa kanila. Sa mga nanghihina, Panginoong Yesus, bigyan mo po ng kalakasan. Sa mga kabataang naghahanap ng liwanag, mga kabataang mayroong mga problema sa kanila pong pag-aaral, tulungan mo po sila, Panginoon. Sa mga pamilya at tahanang dumaraan sa iba't ibang pagsubok at problema ng buhay, Panginoon, manahan ka po sa kanila. Pagkalooban niyo po ng masasaganang pagkain at gayon din ng pagkakasundo-sundo ang bawat miyembro ng bawat tahanan, Panginoon. Kung mayroon naman pong problema sa hanap buhay o negosyo, Panginoon, ng inyong mga anak, tulungan mo sila, Panginoon, at alam po namin sa kinabukasang darating, mayroon na kayong inihandang katugunan para po sa kanila, O Diyos. Maibsan ang anumang pangamba at takot. Sa mga naghahanap buhay sa ibayong dagat, Panginoon, samahan po sila. Ingatan mo po sila, Panginoon. Ilayo niyo po sa iba't ibang kapahamakan, sa mga karamdamang nagwawasak ng buhay, sa bawat tukso ng laman, Panginoon. At suklian mo po ang kanilang pagpapagal, Panginoon, ng ibayong pagtatagumpay sa kanilang mga mahal sa buhay. At gayon din ang magandang kinabukasan para po sa kanilang mga anak. Sa aming iglesyang minamahal, Panginoon, ng United Methodist Church, dalangin po namin, O Diyos, ang aming mga obispo, ang aming mga district superintendents, ang lahat ng mga manggagawang pastor at diakonisa, ang lahat ng mga laiko, Panginoon, taglayin nawa, O Diyos, ng bawat isa po sa amin ang tungkulin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano na may maalab na pagmamahal sa inyo, O Diyos, at sa aming mga kapwa. Gayon din ang aming panalangin para po sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Sa Mindanao, O Diyos, patuloy po roon ang maraming sigalot sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim, sa mga sundalo at sa mga rebelde, Panginoon. Lord Jesus, may your peace be with us and in the whole world. Ito ay kikilalanin po kayo
bilang Panginoon at Hari ng sangkatauhan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ako'y magsisikap, susundin ko bawat oras, magpahanggang wakas. Magningning, magningning, ang nais niya sa akin. Magningning, magningning, upang siya'y purihin. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang biyaya, basbas at pagpapala mula sa ating Diyos amang nasa langit. Ang pag-ibig, habag at pagliligtas ng ating dakilang hari, ang Panginoong Kristo. Ang kaaliwan, gabay at pag-iingat ng Banal na Espiritu ang sumainyong lahat, sa inyong mga tahanan at sa inyong mga hanapbuhay, mula ngayon at magpakailanman. Amen. The light. Upon us, set us free. By the truth you now bring us, shine on me, shine on me, shine, Jesus shine, fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light.